kapag nag-viral ka sa kahihiyan, pwede ka bang magdemanda? Oo naman. Oo. Lalo na kung walang katotohanan yung pagpapahiya sa'yo. Oo, yan. Sige, attorney. Oo. Di ba sinasabi natin yan palagi dito kapag ka nag-viral, ibig sabihin, sa ano to, sa internet. Di ba? So, yung IP address, lagi namin yan, inuulit-ulit namin kapag ka magfa-file ka ng case under cyber laws, kukunin mo yung IP address para ibigay mo sa ating mga otoridad para kanilang ma-preserve at ma-extract yung ebidensya para later on, kapag ka natakot sila at biglang dinilit, protektado ka na kasi na-extract at na-preserve na ng mga authorities even though dinilit na nila later on. Yes, so, pwede ka pa rin makapagreklamo. Lalo na kung ikaw nalagay sa kahihiyan dahil dyan sa mga post na yan. No? At saka, subjective yun, ha? Hindi ibig sasabihin ng ibang tao, hindi naman nakakahiya yun. Sa napahiya yung feeling nung subject. Or diba? halimbawa, yung isang tao nag-post, halimbawa, pinost yung isang tao, lalo na kung hindi niya alam, Attorney Joey, mas malala yun, no? Tapos ang intention talaga ay ipahiya ka, pagtawanan ka ng mga tao. So bagamat siya, wala siyang sinabi, pero alam naman niya na mapapahiya yung tao, abay definitely naman, Attorney Joey, magkakaroon ng pananagutan kung ganun yung gagawin. Or halimbawa, binash-bash na siya online, no? Grabe naman. Oo. Actually, po pwede yun. Tapos, the usual, under cyber laws, magfa-file ka ng reklamo, di ba? Yung mga blotter reports, yung mga na-extract at na-preserve ng NBI, gagamitin yun. Ayun.